porsyo lamang ang pagpapaimbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangunahing kontratista ng flood control project sa bansa. Ayon kay Topacio, kung seryoso umano ang Pangulo, bakit mga kontraktor lamang ang nais ng paimbestigahan? Dapat ani ay unang imbestigahan ang Department of Public Works and Highways na siyang gumagawa ng mga disenyo ng mga flood control project. Meron po tayong panoorin na video, partner. Ang problema mo sa nakikita namin ngayon, parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics, for show. We welcome any investigation on any government anomaly because good governance and anti-corruption is number one in our platform of government ng PDP. However, such investigation must be an honest to goodness investigation. Dapat sincere. Ang problema mo sa nakikita namin ngayon, parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics, for show. Bakit ko po nasabi ito? Unang-una, okay, imbestigahan natin ang mga contractors. Ngunit, it takes two to tango. And in the case of the so-called floodgate, it takes more than two to tango. More than the contractors, unang-una tignan po natin yung DPWH. Hindi po ba ang DPWH ang gumagawa ng disenyo? Hindi ba yung back nila, yung Bids and Awards Committee, ang nag-approve ng mga bids? Hindi po ba DPWH ang nag-determine kung completed yung project according to specifications? Why look at only the contractors? And why look only at specific contractors? Hindi ba 15 yung binigay na listahan ni Pangulo Marcos? And there are reports, I'm not saying these reports are true, that some of those contractors have links to members of Congress, not only members of Congress, but the leadership of the House of Representatives. Bakit hindi tinitignan yung angulo yun? Bakit hindi inimbestigahan yung district engineers ng DPWH? Alam naman po natin, wag na tayo maglokohan, ang pumipili ng district engineer ay yung mga district representatives. Diba? Bakit walang iniimbestigahang DPWH official? Bakit walang sinususpending DPWH official? Eh yan ay under ng Executive Department, under ni Pangulong Marcos. Bakit hindi tinitignan yung may mga sinasabing links sa mga miyembro ng House? Yan, tapos na pala. Partner pa dong. Ano? Akala ko lang, gurugor ako eh. Inihintay ko yung kay Vico Soto. Yan lang, partner. Hanggang kay Topacio lang yung video. Okay. Partner pa dong. Alam po ninyo, ito tama tong sinasabi niya. Kaugnay ito ng mga tinalakay natin kanina eh, no? Hindi, it takes two to tango. Hindi po pwede na i-isolate ninyo yung contractor lang. Kasi nga, ayon nga sa hearing kanina, sabi nga ni Marcoleta, 26% na lang ang natitira, partner, na pampondo talaga. Kaya talagang wala, kasi lahat nga yung sa dami ng binibigyan ng kontraktor, wala na talagang may papatayo kung hindi 26% na lang. Buti pa siguro kung 1 kilometro, 1/4 kilometer, basta solid pa rin, partner, no? Kasi antindi, gagawin pa rin lang 1 kilometro, pero ampaw na partner. Kawawa po ang mga tao dahil po dito sa ginagawa. Pero show, for optics lang, para lang po palabas, for show lang, itong ginagawa ni BBM. Hanggat wala tayong nakikitang na demandang kontraktor, na napakulong na congressman, at saka natanggal o pinakulong din ng mga DPWH officials, partner. Partner. Oo, sangayon ako doon sa sinasabi ni Atty. Topacio.
ano lang yun, drama lang yan, partner. Pagpapakita lang ko no na ganito ang plano niyang gawin, ganito ang nangyayari, ganito karami ang mga corrupt na kontratista o congressman man yan sila o hindi. Parang gano'n lang, partner ba? Pero tama yung sinabi ni Boss Badong na hanggat walang napapanagot, walang nakakasuhan, walang nakukulong, Optics lang talaga. masasabi natin, partner, na walang silbi si Marcos. Wake talaga, partner, no? Ganito kasi kay Tatay Digong kasi mga kapartner, nasanay kasi tayo. Mabilis kasi si Tatay Digong eh. Pag meron lang kaunting singaw sa isang departamento, automatic, tinatanggal. Sinususpindi ka muna. Diba? Suspindi ka muna ng 15 for investigation. Nasanay tayo dun eh. Bakit ganun kabilis si former President Duterte? Kasi nga, meron siyang Presidential Anti-Corruption Commission na kahit wala pang investigasyon sa Senado or walang investigasyon sa Kongreso, oras na pag nagbitaw si former President Duterte, yung komisyon na yun, sila na agad ang nag-iimbestiga. At kaya mabilis yung aksyon ni Tatay Digong na suspindihin ka. Kasi sinasabi pa lang ni Tatay Digong, may nag-imbestiga na eh. Pinapangalanganan agad ni Tatay Digong. Binabanggit yung pangalan, yung sino-sino, harap-harapin binabanggit, di ba? Ito kay Bongbong, hindi naman... may tapang talaga kay Bongbong, hindi binabanggit, hinahayaan lang. Nagkaroon ng araw na ngayon ng Senate hearing sa Blue Ribbon Committee, wala pa siyang binabanggit ng mga kontrakitista na pangalan, pati mga kongresista at yung mga opisyal ng DPWH, wala pa siyang binabanggit kahit USIC, ASIC, mga regional director, wala siyang binabanggit kasi nga wala siyang ginagawang investigation. Si former President Duterte, mabilis eh. Kaya nasanay tayo doon, nanibago lang tayo kay Bongbong. Partner, meron ka pa bang dagdag? Dagdag ko lang, partner, no? Kasi alam mo, yung kompromiso ka sa mga tao, sa dami ng yung alam nyo, si Tatay Digong kasi, yung mga oligarko, alam nyo naman kagad, no? Inaaway kagad si Tatay Digong dahil tapat siya, hindi siya nababayaran eh. Dito kasi kay BBM, nakita po natin na ang daming malalapit sa kanya. Karamihan pa na-appoint niya sa 'di ba, sa kanyang gabinete. Unlike kay Tatay Digong, yung kanyang cabinet officials, yung pinakamagagaling niyang classmate, yung pinakamagagaling na tao yung kinukuha niya kasi wala siyang kompromiso, walang sumuporta halos sa kanya na mga oligarko nung tumatakbo siyang presidente. Yun yung maganda doon, partner. Samantalang dito, kay BBM, alam natin politiko talaga yung pamilya nito. Nakakompromiso na yan bago pa siya manalo, partner. Kumbaga lahat ng gagawin niya, meron ng kinakailangan magbayad ng pinagkakautangan. Ang isang Duterte, mahirap sundan yan. Halimbawa, katulad na lang na nangyari kay dating Pangulong Duterte na siya naging Pangulo bago si Marcos. Hirap na hirap si Marcos pantayan ang Duterte administration at ang hinahanap ng ating mga kababayan ay ang Duterte brand of leadership talaga, partner. Kaya, kasi doon tayo nasanay eh. Sa tapang, partner, sa pagpapatupad sa batas, pagsilip sa mga pondo, mga elected official na mga corrupt, talagang wala siyang takot, partner. Hindi katulad nitong administrasyong Marcos na para lang masabing, kunwari, natapatan niya o kahit man lang kapiraso na nagawa niya, nagaya niya ang administrasyong Marcos, idadaan niya sa yabang, partner. Idadaan niya sa yabang. Di ba? Para lang masabi ba na, okay din naman pala to. Parang si Tatay Digong din. Pero ang totoo niya, partner, yabang lang yun, walang trabaho. Yun lang ang komento ko, partner. Partner Badong, meron ka pa bang dagdag? Yun lang no, yung actually hindi naman niya dapat na makipag-compete kay Pangulong Duterte. Lugi talaga yung susunod kay Pangulong Duterte dahil
Hindi po to once in a lifetime. Si Duterte talaga once lang pong magaganap sa Pilipinas. Parang Manny Pacquiao yan, wala nang kasunod. Si Pangulong Duterte wala nang kasunod. Wala nang kasing, kumbaga sa atin ang tawag natin diyan political genius eh. 'Di ba? Minsan lang po yan mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala na pong kasunod yan. Kaya nga ang dapat na ginawa ni BBM, tinupad niya lang yung sinabi niya no eleksyon. Susundan niya lang yung yapak ni Tatay Digong. Wala ka nang iisipin pa kasi pinagbuhusan na yan, maganda na yung resulta, papaangat na ang Pilipinas. Kung hindi siguro nagkaroon ng pandemya, partner, mayaman na tayo. Hindi nga pala dahil naging presidente si BBM eh. Kahit na anong inakyat natin, babagsak at babagsak. Babagsak pa rin. Pero wala ka na sana, no? Napakaswerte sana. Si BBM, nasa kanya yung ano eh, no? Pwedeng siyang pinakamaswerteng pangulo or pinaka-worst na pangulo. Bakit? Swerte siya kung sinundan niya si Tatay Digong, tinuloy niya, okay na siya. Pero ang pinili niya, partner, gusto niya magkaroon ng sariling marka. Semplang, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, ayaw niyang ma-associate siya. Yari ang Pilipinas, partner. Tayo nagdurusa. Kaya, napasama pa ang pamilyang Marcos sa ginawa niya.